Nasaan ang pera ko? Magnanakaw, kinukubrahan mo ang asawa mo. Plak! Ang tunog ng isang malutong na sampal ay umalingaw-ngaw sa konkretong pader ng basement parking at ang ulo ni Maria ay tumagilid. Lahat dahil sa ₱50,000 na inabot niya sa kanyang ina para sa ika-70 kaarawan nito. Ang sobrang nahulog sa sahig, ang umiiyak niyang ina at ang asawang tumalikod sa pinakakritikal na sandali. Nang gabing iyon, walang imik si Maria. Sa halip, binuksan niya ang kanyang banking app, tiningnan ang balanse ng mga account at pinindot ang isang buton. Kinaumagahan, nagsimulang magpatong-patong ang mga missed call sa mga telepono ng kanyang biyenan at asawa. 99 missed calls. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ang video, magsisimula na tayo. Lydia, bakit ba ang bagal mong kumilos diyan, balae? Para kang ngayon lang nakakain sa isang disenteng lugar, sabi ng biyenan ni Maria na si Aling Teresita. Lahat ng ito, galing sa anak ko, sa aking Paolo. Dugot pawis niya ang pinuhunan dito. Kaya kumain ka lang, huwag kang mahiya. Nagmumukha kang galing sa probinsya. Ang matinis na boses ni Aling Teresita ay bumasag sa katahimikan ng VIP room ng restaurant, nangingibabaw sa kaluskos ng mga kubyertos. May bahid ng pulang sarsa mula sa alimango ang gilid ng kanyang labi at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang 24 karat na gintong singsing na binayaran ni Maria noong nakaraang buwan. Ang mga balikat ng kanyang ina, si Aling Lydia, na nakaupo sa tapat ay nanginig. Oo, Teresita, kasi naman ang mamahal ng pagkain nang hihinayang akong kainin. Yumuko si Aling Lydia na parang isang batang nagkasala. Siya dapat ang bida ng gabi, ang nagdiriwang ng kanyang ika-70 kaarawan, ngunit si Aling Teresita ang nakaupo sa kabisera ng mesa. Sa harap ni Aling Lydia ay isang mangkok lamang ng malamig ng sabaw, habang sa plato ng kanyang biyenan ay may bundok ng mga balat ng lobster na nagkakahalaga ng 50,000 bawat serving. Kinuyom ni Maria ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad at ang sakit ay tumulong sa kanya na pigilan ang nag-aalab na galit. Sinusubukang magsalita ng mahinahon, sinabi niya, "Mama, kaarawan po ng nanay ko ngayon. Siya po ang bida. Pakiusap lang po. Maging mas magalang naman po tayo." Aba, ano bang masama sa sinabi ko? Ikaw rin naman ang nagsabi na mag-dinner na lang tayo bilang pamilya dahil wala kayong pera para sa isang malaking handaan. Magpasalamat ka pa nga sa Paolo ko at napakabait niya. Sino ba sa panahon ngayon ang nagbabayad para sa birthday ng biyenan? Itinutok ni Aling Teresita ang tinidor sa hangin at umismid. Ang kanyang asawang si Paolo na nakaupo sa tabi niya at tamad na iniikot ang wine sa kanyang kupita ay sumang-ayon. "Ma, tama na yan. Baka mawalan ng ganang kumain si Mama Lydia." "Mama Lydia, huwag po kayong mag-alala. Kumain lang po kayo. Katatanggap ko lang ng bonus ko nitong buwan, kaya barya lang ito sa akin." Mayabang na inayos ni Paolo ang kanyang kurbata. Naningkit ang mga mata ni Maria. Bonus na 10,000. Samantalang ang hapunan sa elite na restaurant na ito ay nagkakahalaga ng 8,000 bawat tao. 6 sila, kasama pa ang alak. Ang bill ay tiyak na lalampas sa 3,000. Ang kakarampot na bonus ni Paolo ay hindi sapat kahit para sa 2 bote ng alak, ngunit tulad ng dati, kampante siyang si Maria ang magbabayad mula man sa kanyang ipon o sa kanyang credit card. Ganoon naman palagi sa loob ng 12 taon. "Naku, ang asim naman ng wine na to," reklamo ng hipag niyang si Sandra. "Yung binili mo dati, kuya, yung Chateau Margaux yata. Mas masarap yun." Isang 38 taong gulang na walang trabahong palamunin, nabubuhay sa grasya ng kanyang kapatid o mas tamang sabihin, sa asawa ng kapatid niya. Maging ang suot niyang tweed jacket ay palihim niyang kinuha mula sa aparador ni Maria. "Kainin mo kung anong nakahain," halos masabi ni Maria. Pinigilan niya ang sarili at uminom ng isang malaking basong tubig para apulahin ang apoy sa kanyang dibdib. Nang makita ni Aling Lydia ang kalagayan ng anak,
Humiwa siya ng napakaliit na piraso ng steak at isinubo ito. Nginuya niya ang matigas na karne, hirap na lunukin ito. Ang pagdurusa sa mukha ng kanyang ina ay dumurog sa puso ni Maria. Ang tanga ko talaga, sana nag-travel na lang kaming dalawa ni Mama. 12 taon sa kasal, taunang kita na 10 milyon, kasama ang mga bonus, ang pinakabatang department head sa isang multinational pharmaceutical company. Iyon ang tunay na Maria. Ngunit para sa pamilya ng kanyang asawa, isa lamang siyang walang utang na loob na may bahay na masarap ang buhay dahil sa kanyang asawang nagtatrabaho sa isang maliit ngunit matatag na kumpanya. "Hoy waiter!" sigaw ni Aling Teresita. "Pakibalot nga nitong mga tirahan namin. At saka, pwede bang magprito kayo ng sariwang battered shrimp at ipabalot din? Paborito kasi, yan ng aso kong si Princess." Hindi pa nga nailalabas ang birthday cake para kay Aling Lydia, pero ang biyenan niya ay nag-aayos na para umuwi. "Mama, hindi po magandang mag-uwi ng tirang pagkain mula sa restaurant, lalo na't mag-o-order pa para sa aso. Hapunan po ito para sa kaarawan ng nanay ko." Hindi na nakatiis si Maria. Naningkit ang mga mata ni Aling Teresita na parang ahas. "Aba, nanghihinayang ka sa pagkain para sa aso ng biyenan mo. Anong masama sa Princess ko kumpara sa nanay mo? Si Princess, may lahi yan, may pedigree. Ikaw ang sumusobra sa lahat. Sumusobra na po kayo. Ako pa ang sumusobra? Hinango ka namin sa hirap, ginawa kang tao, tapos konting bagay lang, nangangagat ka na? Paolo, paano mo ba dinidisiplina ang asawa mo?" Biglang uminit ang tensyon. Umubo si Paolo at pasimpleng kinurot ng masakit ang hita ni Maria. "Ano ka ba naman sa araw na ito? Alam mo namang mahal na mahal lang ni Mama ang mga hayop." "Mama, pasensya na po. Ibibili ko na lang po kayo ng pinakamasarap na beef tenderloin pag-uwi. Huwag na po kayong magalit." Agad na kumalma si Paolo, hindi sa kanyang asawa, kundi sa kanyang ina. Hinawakan ni Aling Lydia ang manggas ni Maria gamit ang nanginginig na kamay. "Maria, anak, ayos lang. Busog na ako. Hayaan mo na sila, anak." May luha sa mga mata ng kanyang ina. Ang tingin na iyon ay nagsusumamo. "Pakiusap, huwag kayong mag-away dahil sa akin." Kinagat ni Maria ang kanyang labi hanggang sa magdugo. "Sige po, babayaran ko na ang bill." Tumayo siya mula sa mesa na parang tumatakas. Sa kanyang likuran, narinig niya ang bulong ng kanyang hipag. Laging panira ng gana, bida-bida. Sa cashier, kinuha ni Maria mula sa pinakatagong bahagi ng kanyang wallet ang isang mabigat na metal card, isang platinum card, isang premium card para sa mga VIP client na ang taunang bayad ay daan-daang libong piso. Hindi niya ito kailanman ginamit sa harap ng pamilya ng kanyang asawa, ngunit ngayon, ito lang ang card na may sapat na credit limit. Tinakpan niya ng palad ang logo ng bangko at iniabot ang card sa cashier. "Isang bayaran lang. Itapon niyo na ang resibo." Matapos magbayad, dumiretso si Maria sa parking lot. Sinalubong siya ng lamig ng basement parking. Si Paolo at ang kanyang pamilya ay nag-abang ng taxi at nagdahilang mag-CR muna. Si Aling Lydia ay mag-isang nakatayo sa tabi ng isang poste, naghihintay sa kanyang anak. Pinilit ni Aling Lydia na ngumiti. "Anak, ang laki ng nagastos mo. Ganyan lang talaga ang ugali ng balae mo. Sigurado akong nahihirapan ka sa kanya." "Mama, bakit hindi ka kumikibo? Para kang may kasalanan." Nung pinagsasabi niya yung tungkol sa asong may lahi, bakit nakikinig ka lang? Anong magbabago kung makikipagtalo ako? Ikaw lang din ang mahihirapan. "Ayos lang ako, anak. Salamat sa hapunan." Inayos ni Aling Lydia ang nagulong buhok ng anak. Ang magaspang niyang mga daliri ay dumampi sa pisngi ni Maria. May bumara sa lalamunan ni Maria. Pinigilan niya ang pag-iyak at kinuha ang isang sobre mula sa kanyang bag. "Heto, kunin mo." "Ano to?" "Panggastos mo. Nabinili 5,000. Pasensya na kung hindi ako makapagbigay ng mas malaki. Pumunta ka sa mall, bumili ka ng mga bagong damit, kumain ka ng masarap. Pakiusap, huwag mong tipirin ang sarili mo.
Iwinasiwas ni Aling Lydia ang kanyang mga kamay. Naku, wag na, anak. Anong iisipin ng asawa mo? Itago mo na lang yan. Mama, pakiusap. Huwag mo na akong dagdagan ng sama ng loob. Kunin mo na. Pilit na isiniksik ni Maria ang sobre sa bulsa ng coat ng kanyang ina nang biglang, anong kalokohan to? Ang boses ay tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Paglingon niya, nakita niya si Aling Teresita na lumalabas mula sa likod ng isang poste. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gutom na kislap ng isang hiyena. Ma, alam ko na, may ginagawa kayo sa likod ko. Ano yan? Sobre na may pera. Mabilis na lumapit si Aling Teresita at marahas na hinablot ang sobre man na halos maipasok na ni Maria sa bulsa ng ina. Teka, bala, sigaw ni Aling Lydia. Ngunit hindi man lang lumingon ang biyenan. Pinunit niya ang sobre. Isang bungkos ng bagong-bagong 1,000 pisong papel ang bumungad. Napanganga si Aling Teresita, ngunit agad itong napalitan ng isang ngiwi ng paghamak. Ha? 50,000. Nababaliw ka na ba? Iwinasiwas ni Aling Teresita ang pera sa harap mismo ng mukha ni Maria. Ang paolo ko, bawat sentimo, binibilang, hindi makabili ng bagong brief para sa sarili niya. Tapos ikaw, sa likod niya, ganito ang ginagawa mo? Kinukubrahan mo ang asawa mo para ipamigay sa pamilya mo? Magnanakaw, mag-ingat po kayo sa sinasabi niyo, Mama. Pera ko yan, nanginginig na sagot ni Maria. Ngunit para kay Aling Teresita, para lang itong pagbuhos ng gasolina sa apoy. Pera mo? Nasaan ang pera mo? Nakatunganga ka lang sa bahay, nagluluto ng sinigang. Saan ka kukuha ng pera? Lahat ng ito, pinaghirapan ng anak ko. Tapos, ninanakaw mo lang mula sa budget ng pamilya. Sinabi ko nang ako ang kumita niyan. At sa loob ng 12 taon, hindi ko man lang nabati ng maayos ang nanay ko sa kaarawan niya. Bawal bang magbigay ang isang manugang ng kaunting pera sa sarili niyang ina? At sumasagot ka pa. Sa sandaling iyon, dumating sina Paolo at Sandra. Nang makita sila ni Aling Teresita, lalo pa siyang sumigaw na parang nasa isang palabas. Paolo, halika rito. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo. Ang perang pinaghihirapan mo, ibinibigay niya sa nanay niya. 50,000. Ano? Lumapit si Paolo. Tinuro ni Aling Teresita si Maria at nag-umpisang mag-iskandalo. Nasaan ang pera niya rito? Lahat ng pera rito, sa anak ko, magnanakaw, kinukubrahan mo ang asawa mo. Plak, isang malakas na sampal ang bumasag sa hangin. Biglang tumagilid ang ulo ni Maria. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig, nakagat niya ang loob ng kanyang pisngi. Nag-aapoy ang kanyang mukha. Dahil sa lakas ng sampal, tila umikot ang kanyang paningin at tanging isang matinis na ugong ang naririnig niya. Maria! Sigaw ni Aling Lydia, niyakap ang anak. Anong ginagawa mo, balae? Paano mo nagagawang saktan siya? Umalis ka diyan, matandang hukluban. Hindi pa tapos si Aling Teresita, itinulak niya si Aling Lydia. Walang lakas na bumagsak sa sahig ang ina ni Maria. Binalingan siya ng biyenan ng isang serye ng mga mura. Ano ba tong ginagawa niyo? Nakakahiya, si Paolo iyon. Hindi lang niya tinulungang tumayo ang kanyang biyenan, kundi napahawak pa siya sa ulo at nagsalita ng may inis. Bakit mo ba kasi ginagalit si Mama? Sana binigyan mo na lang siya ng pera ng patago o hindi gaanong kalaking halaga. Ang go 5,000 ay hindi biro. Halos buong bonus ko na yon. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Ang namamagang kaliwang pisngi niya ay kumikirot, ngunit halos hindi niya ito maramdaman. Sa halip, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang isipan na parang isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa nagbabagang hurno. Tiningnan niya ang lumang bag ng kanyang ina na nakakalat sa sahig. Pagkatapos, ang kuli 50,000 sa kamay ni Aling Teresita, perang pinaghirapan niya. At sa huli, ang mukha ng kanyang asawang si Paolo na nakatingin sa kanya ng may paninisi. Ah, ganoon pala.
Pinunasan ni Maria ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. 12 taon. 12 taon siyang nagtiis para protektahan ang dangal ng kanyang asawa, para mapanatili ang pamilya, para maging isang mabuting manugang. At lahat ng iyon ay parang itinapon lang sa basurahan. Paolo, ang boses ni Maria ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Sinabi mo bang ako ang may kasalanan? Sino pa ba? Kilala mo naman ang ugali ni Mama. Sige. Hindi na nakipagtalo pa si Maria. Tinulungan niyang tumayo ang kanyang ina. Sa kanyang paningin, ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi na mga tao, kundi isang problemang kailangang alisin. Mama, tara na, ihahatid na kita. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito at lumuhod para humingi ng tawad. Sigaw ni Aling Teresita sa likuran niya. Maria, kapag umalis ka ngayon, tapos na tayo. Huwag ka nang babalik sa bahay. Sigaw ni Paulo na nagpapanik. Napatigil si Maria, nabubuksan na sana ang pinto ng sasakyan. Hindi lumingon, malamig siyang ngumisi. Huwag kang mag-alala. Kahit magmakaawa pa kayo, hindi na ako babalik. Ang sasakyan ay humarurot paalis ng parking. Pagkatapos ng isang oras, naihatid na niya ang kanyang ina at napakalma ito. Bumalik si Maria sa kanyang sasakyan. Tahimik sa loob, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror, namamagang pisngi, putok na labi. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Walang pag-aalinlangan. Hello, Attorney Mendoza. Gising ka pa ba? Oo. Nasa opisina pa. Anong nangyari sa ganitong oras? Bakit ganyan ang boses mo? Sumagot si Maria. Ang mga matay kumikinang sa dilim. Ihanda mo ang mga dokumento, annulment at demanda para sa physical assault. Ano? At isa pa pala, malamig nang umiti ang mga labi ni Maria. Ang pinakamabisang therapy ay financial therapy. Puputulin ko ang lahat. Nagulat din kayo, di ba? Tawaging magnanakaw ang isang manugang dahil binigyan niya ng sarili niyang 5,000 liminiyang kanyang ina. At sinampal pa siya sa harap mismo ng kanyang nanay. Sobra na iyon. Ngunit nakita ninyo kung paano nagbago ang tingin ni Maria. Ang tunay na kwento ay ngayon pa lang magsisimula. Paano kaya gagantihan ni Maria ang pamilyang ito? Dito na magsisimula ang pinakakapanabik na bahagi. Isang 5-star hotel sa BGC. Isang suite na may panoramic view ng skyline ng lungsod. Ang mga ilaw mula sa baba ay tumatagos sa makakapal na kurtina, nagbibigay liwanag sa malamig na anyo ni Maria. Nakalubog siya sa isang malaking sopa sa tabi ng bintana. May ice pack na nakadikit sa kanyang kaliwang pisngi na hiningi niya mula sa hotel staff. Ang kumikirot na sakit ay hindi nawawala, ngunit ito ang nagpatalas sa kanyang isipan na parang isang labaha, huminga ng malalim. Nagbuga ng hangin si Maria at binuksan ang laptop sa mesa. Ang asul na liwanag mula sa screen, ang tanging ilaw sa madilim na silid, sumasalamin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay dumausdos sa touchpad. Walang pag-aalinlangan. Una, nag-login siya sa banking app ng kanilang pangunahing joint account. Ang pangalan ng account, para sa suporta ng aking mahal na asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maria. Siya ang nag-isip ng pangalang iyon 12 taon na ang nakalipas sa simula ng kanilang pagsasama. Ngayon, nasusuka siya rito. Balanse, E110. Ito ang perang inilipat niya para sa mga gastusin ngayong buwan. Perang ginagastos ni Paulo ayon sa gusto niya at kinukuha ni Aling Teresita na parang sarili niyang pitaka para sa suporta. Puwes. Walang pag-aatubiling pinindot ni Maria ang transfer all. Recipient, Maria S. Matapos i-enter ang confirmation code, nakita niya ang mensahe, transfer successful. Balance, 0.00. Ngunit simula pa lang iyon, agad na nagpunta si Maria sa change password section. Ito ang pangalawang hakbang ng proteksyon. Para hindi makapag-withdraw si Paulo kung sakaling may pumasok na pera o para hindi gumana ang mga auto-debit.
Password successfully. Changed. Sunod, ang credit card app. Supplementary card, Paolo R. Asawa. Supplementary card, Teresita R. Ina ng asawa. Limit, Libing 3. Libing 3. 63. 63. Mga premium card na naaprubahan lang dahil sa kanyang perpektong credit history. Ito ang mismong card na ipinagmamalaki ni Aling Teresita sa kanyang mga amiga. Tinatawag itong regalo mula sa isang mapagmahal na manugang. Pinindot ni Maria ang black card. Lumabas ang isang pop-up na may mga pagpipilian. Lost, stolen, damaged. Napahinto ang daliri ni Maria sa salitang stolen. Ninakaw nila ang kanyang buhay, kanyang kabataan, kanyang dignidad, at ang dignidad ng kanyang ina. Kaya ito ay isang tunay na pagnanakaw. Request accepted. Cards will be immediately blocked. Ngayon, magsimula na tayo. Kinuha ni Maria ang isang baso ng alak. Ang pulang likido ay nag-init sa kanyang lalamunan at tila lahat ng kanyang pandama ay tumalas. Binuksan niya ang isang Excel file kung saan nakalista ang lahat ng auto-debit payments at isa-isa niya itong tinanggal. Kuryente para sa apartment ni Aling Teresita, Aling 15,000. Health insurance ni Aling Teresita, Aling 12,000. Cellphone bill ni Sandra, Aling 8,000. Renta ng water dispenser, internet at maging ang subscription sa streaming service na paborito ni Aling Teresita. Ilang dosenang linta na sumisipsip ng dugo ni Maria sa loob ng 12 taon ay pinutol sa loob lamang ng kalahating oras. Ang screen ng laptop ay puno ng mga mensahe. Service disconnected. Subscription suspended. Request processed. Sumandal si Maria sa sopa at ipinikit ang kanyang mga mata. Katahimikan, payapa ang kanyang mundo at bukas ng umaga magsisimula ang gulo sa mundo nila. Sige, subukan niyong bumili ng kahit ano. Tingnan natin kung magagawa niyo. Kinabukasan, 10 ng umaga. Ang apartment kung saan nakatira sina Maria at Paolo, ngunit kung saan ang pamilya niya ay pumapasok na parang sarili nilang bahay, ay parang isang babuyan. Gutom na ako, mamamatay na ako sa gutom. Si Paolo, kinakamot ang magulo niyang buhok, ay lumabas mula sa silid tulugan. Sa mesa ay may mga buto ng manok mula kagabi at mga latang walang laman ng beer. Karaniwan, sa mga oras na ito, matagal nang nalinis ni Maria ang lahat at nakapagluto ng almusal. Naku, sumasakit din ang ulo ko. Hindi pa rin bumabalik ang isang yon. Si Aling Teresita, bumangon mula sa sopa, ay napangiwi. Hindi pa naghihilamos. Sumilip siya sa kusina. Walang laman ang rice cooker. Ang kapal ng mukha, gutom na ang biyenan, hindi man lang nagluto ng almusal. Walang kwenta. Galit na binuksan ni Aling Teresita ang ref. Matapos maghalungkat, kumuha siya ng isang piraso ng keso at sinimulang kainin ito ng may kasakiman. Paolo, tinawagan mo ba siya? Nasaan na siya? Hindi ko alam, ma. Ayaw sagutin. Siguro, blinok na ako. Inis na ibinagsak ni Paolo ang telepono sa mesa. Blinok? Ang kapal talaga ng mukha. Saan naman siya pupunta? Bukod sa mabahong one-bedroom unit ng nanay niya, wala naman siyang ibang mapupuntahan. Magugutom din yan ng ilang araw, mauubusan ng pera, at gagapang pabalik dito para humingi ng tawad. Umismid si Aling Teresita at uminom ng isang basong tubig. Ma, yung 50,000, pera ba talaga ni Maria yon? Maingat na tanong ni Paulo. Nanlisik ang mga mata ni Aling Teresita. Anong pera niya? Pera yon na kinita mo. Saan kukuha ng pera ang isang babaeng nakatunganga lang sa bahay? Ninakaw niya lang yon sa sweldo mo. Sabi ko na nga ba, magnanakaw, pero kasi, yung sweldo ko, alam mo naman. Manahimik ka. Bakit ka nagrereklamo na parang hindi lalaki? Naku, gutom na ako. Paolo, may meeting ako mamaya sa mga ka-church ko. Ipinagyabang ko pa namang ililibre ko sila ng tanghalian, tapos aalis ako ng bahay na gutom. Kinuha ni Aling Teresita ang supplementary card ni Maria mula sa mesa. Kagabi, siya mismo ang kumuha nito mula sa wallet na iniwan ni Maria.
Malaki naman ang limit nito, di ba? Oo, dapat. Maganda ang credit rating ni Maria. Magaling. Kahit papaano, makakaganti ako. O-order ako ng pinakamahal ngayon para dumating sa kanya ang mga text ng bawat gastos para mainis siya. May mapaghiganting ngiti, isinilid ni Aling Teresita ang card sa kanyang bag. Ini-imagine niya kung paano kakagatin ni Maria ang kanyang mga kuko sa bawat SMS na matatanggap. At sa gabi, gagapang siyang pabalik, luluhod at magmamakaawa. Mama, nagkamali po ako. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. 12:06 ng tanghali. Isang mamahaling restaurant ng lutuing Pilipino, ang El Fuego Imperial, sa gitna ng Makati. Umorder si Aling Teresita ng pinakamahal na set menu, ang Hacienderos Feast. 15,000 bawat tao. 5 tao, 15,000. Naku, Teresita, ang galante naman ng manugang mo, sabi ng mga kaibigan niya nang may bahagyang inggit. Siyempre naman, mayabang na sagot ni Aling Teresita. Tingnan niyo itong card na binigay ng anak ko. Unlimited. Kain lang kayo, inom. Sagot ko lahat. Waiter, 2 pang order ng crispy pata. Pagkatapos ng 1 oras, oras na para magbayad, si Aling Teresita habang nagtoothpick ay lumapit sa cashier. Ang sarap ng kain natin mga amiga. Kinuha niya ang gintong card ni Maria at iniabot sa manager. Beep. Declined. Isang hindi kaaya-ayang tunog ang lumabas sa terminal. Sinubukan ulit ng manager. Beep. Beep. Card reported as stolen. Transaction cannot be processed. Naging yelo ang ekspresyon ng manager. Pasensya na po ma'am, pero ang card na ito ay nakalista bilang ninakaw. Ano ninakaw? Nagwala si Aling Teresita. Anong kalokohan yan? Maayos ang card na to. Iyon po ang lumalabas sa terminal. Sa inyo po ba? Itong card? Hindi. Ipinapagamit sa akin ng manugang ko. Subukan mo ulit. Baka sira, yang machine nyo. Ma'am, wala pong problema sa machine. Ang bangko po ang nag-block ng card at kung totoong ninakaw ito, ayon po sa protocol, kailangan naming tumawag ng pulis. Pulis? Nababaliw ka na ba? Mukha ba akong magnanakaw? Nagpanik si Aling Teresita at kinuha ang telepono. Sa likod niya, nagsimula ng magbulungan ang kanyang mga kaibigan. Kailangan kong tawagan si Paolo. Aayusin ng anak ko ang lahat. Sa parehong oras, sa isang self-service gas station sa EDSA, si Paolo, habang isinasaksak ang nozzle sa tangke ng kanyang Toyota Camry, ay sumisipol-sipol, full tank, halos SEER 4,000. Nag-click ang pump, tapos na ang pagpapakarga. Naghintay si Paolo ng resibo, ngunit sa halip ay isang slip ang lumabas. Transaction declined. Card reported as stolen. Ano? Kinusot ni Paolo ang kanyang mga mata at tiningnan muli ang screen. Ito ang supplementary card na nakapangalan sa kanya. Kinuha niya ang isa pa, parehong resulta, stolen. Nanlamig ang likod ni Paolo. Hindi kaya si Maria? Boss, may problema ba dyan? May pila sa likod mo. Sigaw ng isang staff ng gas station sa kanya. Nagpanik si Paolo at nagsimulang kapkapan ang kanyang mga bulsa, ngunit mayroon lang siyang E18 na cash. Ita-transfer ko na lang online. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kanyang banking app. Login. Check balance. Balansa. Bihak 0.000. Kinusot niya muli ang kanyang mga mata. 0. Binuksan niya ang transaction history. Debit E120. Recipient Maria S. Nanghina ang mga tuhod ni Paolo. Bumagsak siya sa semento ng gas station. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Mama. Hello, Ma? Paolo, pumunta ka rito agad. Dadalhin na yata ako sa presinto. Hindi gumagana ang card. Pumunta ka rito at bayaran mo ang bill. Ma, hindi ako makakapunta. Ungol ni Paolo. Anong hindi makakapunta? Nasa gas station ako. Nagpakarga ako, pero wala akong pera. Kinuha lahat ni Maria ang pera sa account. Hindi ko man lang makuha ang kotse. Sabi nila,
Kung hindi ako magbabayad, tatawag sila ng pulis. Natahimik ang kabilang linya. Ang mag-ina, nasa magkaibang lugar, ay parehong napunta sa isang sitwasyong walang-wala, walang pera at walang paraan para makaalis. Sa sandaling iyon, napagtanto nila nang may takot na ang card ng anak at asawa ay sa katunayan laging card ni Maria. Sa suite ng hotel, kumagat si Maria sa sandwich na inorder niya at tumingin sa screen ng laptop. Sa sulok ng screen, patuloy na lumalabas ang mga notifikasyon mula sa banking app. 12:45 p.m. Declined. El Fuego Imperial Restaurant, 35,000. Reason, stolen, lost. 1:02 p.m. Declined. Petron EDSA, 4,000. Reason, stolen, lost. At sa kanyang telepono, sa folder ng blocked messages, dumarami ang bilang. Paolo, 3. Aling Teresita, 7. Sandra, 2. Kakapasok lang ng isang bagong mensahe mula kay Sandra. Maria, nasa salon ako, pero hindi gumagana ang card. Nakahiga ako rito na may facial mask. Nakakahiya, sagutin mo ang tawag. Napangisi si Maria. Tanghali pa lang, pero ganito nakagulo. Inilagay niya ang kanyang telepono sa Do Not Disturb mode. Mas magiging masaya pa mamayang gabi. Ang 99 missed calls ay simula pa lang. Kalmadong uminom si Maria ng alak at tumingin sa bintana. Sa isang lugar doon sa baba, nararanasan nila ang kanilang personal na impyerno at simula pa lang iyon. Nakita niyo ba? Nung na-decline ang bayad sa restaurant, tuwang-tuwa ako. Talagang ang walang-wala ang salita kumpara sa pag-block ng mga card at account. Ang financial revenge ang pinakamagandang ganti. Ang mga taong walang pakundangang gumastos ng hindi nila pera, ngayon ay hindi makabili kahit ng pananghalian. Ngunit, mga kaibigan, hindi pa diyan nagtatapos. Isang mas malupit na katotohanan ang naghihintay sa kanila pagsapit ng gabi. Anong mga kaawa-awang dahilan ang nagtatago sa likod ng 99 missed calls? 3 ng hapon. Isang high-end dermatology clinic sa BGC, sa VIP waiting area na puno ng amoy ng essential oils, tinitingnan ni Sandra sa salamin ang kanyang namumulang mukha matapos ang mga procedure. Lifting at laser removal ng dark spots, isang package na nagkakahalaga ng 150,000. Ma'am Sandra, nagustuhan niyo po ba ang resulta? Kailangan po ng special care ng skin niyo ngayon, kaya idadagdag ko po itong best-selling recovery cream namin, masayang bati ng receptionist. Sumasipol-sipol na sumagot si Sandra. Not bad. Sige, ilagay mo yung pinakamahal na cream. 2 garapon. Tulad ng dati, bayad naman ni Kuya. Mayabang niyang kinuha mula sa kanyang peking Chanel bag ang card ni Maria. Kinuha ng receptionist ang card at isinaksak sa terminal. Beep, declined. Card reported as stolen. Kumunot ang noo ng receptionist. Pasensya na po. Pero ang card na ito ay nakalista bilang ninakaw. Ano na naman? Sira na naman ba yang machine nyo? I-swipe mo ulit, walang galang na iwinasiwas ni Sandra ang kanyang kamay. Sinubukan muli ng receptionist, ngunit pareho ang resulta. Ang matinis na tunog ng terminal ay bumasag sa katahimikan ng klinik. Ma'am Sandra, na-block po ng bangko ang card. May iba po ba kayong paraan ng pagbabayad? Wala. Sabi ng asawa ni Kuya, gamitin ko tong card na to, nakakahiya naman. Teka, tatawagan ko siya. Inis na kinuha ni Sandra ang kanyang telepono, ngunit isang mechanical na boses lang ang narinig niya. The subscriber cannot be reached. Buisit, bakit hindi niya sinasagot? Ang boses ng receptionist ay nagbago ng 180 degrees. Wala na ang dating pagiging magiliw, tanging malamig na paghamak. Hindi po kayo makakaalis dito nang hindi nagbabayad. Ang halaga po ay 1150. Tatawag po ba ako ng pulis o tatawagan niyo ang sinumang kakilala niyo? Pulis? Alam mo ba kung sino ako? Malaking boss ang kuya ko at ang asawa niya ay top executive sa isang multinational company. Mukha ba akong manloloko dahil lang sa pera? Sa ngayon po, oo, matigas, nasabi ng receptionist. Ang ibang mga kliyente sa lobby
ay nagsimulang maghagigikan at magbulungan. Laging nag-aastadyan, ayan ang napala. Mukhang nabubuhay lang sa pera ng iba. Namula ang mukha ni Sandra, hindi dahil sa procedure, kundi sa hiya. Umiiyak siyang sinubukang tawagan ang kanyang kapatid, ngunit hindi sumasagot si Paulo, pati ang ina niya. Sa huli, iniwan niya ang kanyang passport at ang packing bag bilang collateral para lang makalabas ng klinik. Wala siyang kahit isang sentimo sa wallet, walang pamasahe sa taxi o bus. Mula BGC hanggang sa kanilang apartment sa isang malayong bahagi ng Quezon City, nilakad ni Sandra, paika-ika sa kanyang mataas na takong. Humanda ka lang pagbalik mo, malilintikan ka sa akin. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa ingay ng lungsod. Hindi niya alam na hindi pa ito ang katapusan ng kanyang impyerno, kundi simulan pa lang 8 ng gabi. Kadiliman ang bumalot sa sala ng kanilang apartment. 3 tao ang nakaupo sa katahimikan, parang mga multo. Sa mesa, isang baso lang ng tubig na hindi naubos. Si Aling Teresita, nakahiga sa sopa, ay umuungol. Naku, mamamatay na ako. Dumidikit na ang tiyan ko sa likod ko. Hindi pa rin bumabalik yung bruhang yon. Hinihintay niya bang mamatay ako sa gutom? Ang kahihiyan sa restaurant kanina ay nagdulot sa kanya ng hypertensive crisis. Pinanood niya kung paano nag-ambagan ang kanyang mga kaibigan para bayaran ang bill at sa huli, nakinig sa mga paawang komento. Teresita, kung may problema ka pala sa pera, sana sinabi mo. Ang kanyang pride ay hindi lang nasaktan, ito ay dinurog. Desperado siyang naghihintay sa kalansing ng susi sa pinto, ngunit tanging ang kumakalam niyang sikmura ang naririnig. Kuya, tingnan mo ang mga paa ko, puro paltos. Nilakad ko mula BGC. Wala pa ring balita sa kanya. Humihikbing sabi ni Sandra. Ipinapakita ang kanyang mga paang puno ng band-aid. Si Paulo, na nasa isang sulok, ay umiling. Pinakawalan lang siya sa gas station matapos iwan ang kanyang passport at pumirma ng isang promissory note. Ang kotse, na iwan doon, walang gasolina. Hindi niya sinasagot ang tawag at blinak na ako sa lahat ng messaging apps. Blinok. Tumayo si Aling Teresita. Nababaliw na talaga. Paolo, umorder ka na ng pagkain. Gusto ko ng lechon, yung pinakamaanghang. Sa sobrang galit ko, sumasakit na ang tiyan ko. Ma, wala akong pera. Anong wala? Nagtatrabaho ka, sumusweldo ka. Wala ka man lang pera pambili ng pagkain. Katatanggap mo lang ng sweldo mo, saan mo dinala? Kinabahan si Paulo. Alam niyang darating ang usapang ito. Umorder ka na, bilisan mo. Gugutumin mo ba ang anak mo? Sa ilalim ng pressure, nanginginig na binuksan ni Paulo ang food delivery app. Lechon, malaking order. Inihaw. Pinindot niya ang order. Transaction declined. Insufficient funds. Buwisit, ibinagsak niya ang telepono sa sahig. Anong sabi mo? Nagmumura ka sa harap ng nanay mo? Ma, wala akong pera. Wala ni isang sentimo. Sigaw ni Paulo, napahawak sa ulo. Natahimik ang sala. Si Aling Teresita at Sandra ay natigilan. Hindi pa nila nakikita si Paulo sa ganitong estado. Bakit walang pera? Maganda naman ang kita mo, di ba? Sa malaking kumpanya ka nagtatrabaho, may mga bonus ka pa. Nanginginig na tanong ni Aling Teresita. Yumuko si Paulo at tumawa ng parang nababaliw. Malaking kumpanya? Tumayo siya, pasuray-suray, at lumapit sa isang cabinet. Kinuha niya ang folder ng family budget na si Maria ang gumagawa at ibinagsak ito sa mesa. Ma, nagsinungaling ako sa inyo. Hindi ako sa Meralco nagtatrabaho. Isang ordinaryong kumpanya lang. At hanggang ngayon, senior manager pa rin ako. Ano? Ang sweldo ko, pagkatapos ng tax, ay 60,000 lang. At yan ay pagkatapos ng 10 taon. 60,000. Halos lumuwa ang mga mata ni Aling Teresita. Tinakpan ni Sandra ang kanyang bibig. Nagsimulang magbilang si Aling Teresita sa kanyang mga daliri. Teka, kung kwa 60,000 ang sweldo mo, paano mo ako nabibigyan ng 20,000 dalang kada buwan at si Sandra ng 15,000? Tapos yung bills pa ng apartment na to. Nanginginig ang kanyang boses. Pati na yung insurance nyo, mga utang, pagkain,
gasolina. Sa kabuuan, lampas 150,000 yan. Saan galing ang ibang pera? Itinaas ni Paulo ang kanyang mga matang namumula sa dugo. Kaya nga, lahat yon, pera ni Maria. Kulog. Sa isipan ni Aling Teresita, isang buong mundo ang gumuho. Anong sabi mo? Ang supplementary card ko, sa kanya yon. Itong apartment, nakapangalan sa kanya. Ang kotse ni Sandra, nakalis sa pangalan ni Maria. Isa lang akong palamuti. Si Maria ang department head sa isang multinational company. Ang taunang kita niya ay 10 beses na mas malaki kaysa sa akin. Lahat ng ginastos niyo at pinakinabangan, lahat yon, pinaghirapan ni Maria. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Tiningnan ni Aling Teresita ang kanyang palad, ang mismong palad na sumampal kay Maria kahapon. Ibig sabihin, kahapon, sinampal ko. Oo ma. Sinampal mo ang nag-iisang financial sponsor natin, ang Alim 50,000, na yon ay barya lang. Hindi mo lang kinatay ang manok na nangingitlog ng ginto. Binali mo pa ang leeg niya. Bumagsak si Paulo sa sahig at humagulgol. Tapos na ang lahat. Kinuha niya lahat ng pera, blinak ang mga card, mamamatay tayo sa gutom. Napahawak sa puso si Aling Teresita. Ang hindi magnanakaw na kinukubrahan ang asawa, kundi ang tunay na haligi ng tahanan na sa loob ng 12 taon ay tahimik na binuhat ang kanyang walang kwentang anak ay siya pang pinalayas. Diyos ko, anong nagawa ko? Nag-hysterical si Aling Teresita, ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot sa naputol na daloy ng pera. Tawagan mo siya. Tumayo siya at hinampas sa likod si Sandra. Tawagan mo si Maria. Ngayon na, magmakaawa ka. Gumapang ka kung kailangan, pero pabalikin mo siya. 10 ng gabi. Ang mga pintuan ng impyerno ay bumukas. Samantala, sa suite ng 5-star hotel, si Maria, nakasuot ng bathrobe, ay nakaupo sa kama at umiinom ng alak. Mahinang jazz ang tumutugtog sa silid. Sa mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Aling Teresita, tinitigan lang ni Maria ang screen habang iniikot ang alak sa kanyang kupita. Hindi sinagot, tumigil ang vibration at nagsimula ulit. Paolo, tapos Sandra. Inilagay ni Maria ang telepono sa silent mode, ngunit iniwang bukas ang screen. Ang mga notifikasyon ng missed calls ay nagsimulang mag-flash ng napakabilis. 1 missed call. 5 missed calls, 12 missed calls. Napangisi si Maria at binuksan ang kanyang messages. 8:15 p.m. Aling Teresita, hayop ka, nasaan ka? Anong kaguluhan to sa bahay? Bumalik ka rito at magluto ka ng hapunan. Pagbalik mo, babaliin ko mga binti mo. Sekis, Kirk p.m. Aling Teresita, bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Wala ka na talagang respeto sa pamilya ng asawa mo. Kapag hindi ka bumalik ngayon, hiwalayan na. Umismid si Maria. Hiwalayan? Yan lang naman ang pangarap ko. Pagkatapos ng 10 ng gabi, malamang pagkatapos ng pag-amin ni Paulo, biglang nagbago ang tono ng mga mensahe. 10 p.m. Paolo, mahal, sagutin mo ang tawag. Sinabi ko na lahat kay mama. Gulat na gulat siya. Alam ko kung gaano kahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Kasalanan ko. 10:25. Paolo, Maria, nagmamakaawa ako. Isang buong araw na kaming hindi kumakain. I-unblock mo man lang ang card, pakiusap, para lang makakain kami. 11 p.m. Sandra, Maria, napahiya ako sa salon. Iniwan ko ang passport ko bilang collateral. Ang sama mo, paano mo nagagawa ito sa pamilya? Sagutin mo ang tawag. Uminom si Maria ng alak at bumulong, pamilya? Anong pamilya? Pagkalipas ng hating gabi, ang mga banta at pakiusap ay napalitan ng pagmamakaawa at desperasyon. 1:20 am. Aling Teresita, anak, matanda na ako. Nalilito na. Hindi ko alam na pera mo pala yung 50,000. Wala namang sinasabi si Paolo, kaya nagkamali ako. Patawarin mo ako, anak. Pakiusap, sumagot ka.
Sabihin mo kung saan ako pupunta. Pupuntahan kita. 2 a.m. Paolo, mahal, mamamatay na ako. Tumaas ang presyon ni mama. Hihimatay na siya. Iligtas mo kami. Nagmamakaawa ako. Luluhod ako para humingi ng tawad. Aling Teresita. Maria, nagmamakaawa ako. Iligtas mo kami. Puputulan na kami ng kuryente. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. 4 ng umaga. Sa screen ng telepono ni Maria, isang pulang numero ang kumikinang. Missed calls, 99. Aling Teresita, 45. Paolo, 23. Sandra, 21. Eksaktong 99. Kumuha si Maria ng screenshot. Ang 99 na tawag na ito at ang mga mensahe ng banta ay magiging perpektong ebidensya sa korte. Nakakatuwa. Inilapag ni Maria ang walang laman na baso. Sapat na ba ang pagdurusa nila? Hindi pa. Ang gutom at hiya ay panandalian lang. Bukas ng umaga, isang mas malupit na legal na katotohanan ang naghihintay sa kanila. Binuksan ni Maria ang isang messenger app at sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nag-type siya sa family chat kung saan dati ay puro pangaral lang ng biyenan at pagyayabang ng hipag. Maria S. sent a photo. Isang larawan ng cover page ng isang petition for annulment. Maria S. sent a photo. Isang larawan ng isang medical certificate, contusion and soft tissue injury, facial area, suspected ruptured eardrum, recovery period, 3 weeks. Ang numerong 3 sa tabi ng unread messages ay agad na nawala. Kahit 4 ng umaga, lahat sila ay online. Ibinigay ni Maria ang huling pamatay na suntok. Maria S. Bukas, 9 ng umaga, buksan niyo ang pinto. Darating ang isang moving company. Ang ref, TV, sofa, kama lahat ng binili gamit ang card ko, kukunin ko. Kung gusto niyong manirahan sa isang walang lamang apartment, bahala kayo. At huwag na huwag kayong mag-iiskandalo. Kasama ko ang abogado ko at isang police escort. Pagkatapos isend, nakita niya ang mga status na typing sa chat. Ngunit walang awang pinatay ni Maria ang kanyang telepono. Ang screen ay nagdilim at muling bumalik ang perpektong katahimikan sa silid. Good night sa inyong personal na impyerno. Sumampa si Maria sa ilalim ng mainit na kumot. Tila sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, makakatulog siya ng mahimbing. 9 ng umaga. Ang tunog ng doorbell ay bumasag sa katahimikan. 3 tao na nakahiga sa sopa na parang mga bangkay ay sabay-sabay na napabalikwas. Ang nakalipas na 3 araw ay impyerno para sa kanila. Walang laman ang ref, walang food delivery, maging instant noodles ay naubos na. Umiinom sila ng tubig mula sa gripo, sinisisi at sinusumpa ang isa't isa. Si Maria yan! Dumating na si Maria. Tumayong sigaw ni Aling Teresita. Inayos niya ang kanyang buhok at pinilit na ngumiti. Paolo, ayusin mo ang sarili mo. Sandra, ikaw din. Dapat mukha tayong kaawa-awa, pero masaya tayong sasalubong sa kanya. Naintindihan ko pero gutom na talaga ako. Pwede bang humingi muna tayo ng pagkain? Nababaliw ka ba? Kailangan muna nating suyuin siya para i-unblock ang mga card. Nilagay ni Aling Teresita ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na kumakabog ng malakas at tumakbo papunta sa pinto. Bumukas ang pinto at kasabay ng maliwanag na sikat ng araw may pumasok. Bago pa man bumukas ng tuluyan ang pinto, ngumiti na si Aling Teresita at sumigaw sa isang pilit na malambing na boses. Anak ko, saan ka ba nagpunta? Nag-alala si mama sayo, kumain ka na ba? Ibinuka niya ang kanyang mga braso para yakapin ang manugang, ang mismong mga kamay na sumampal sa kanya 3 araw na ang nakalipas, ngunit hangin lang ang nayakap niya. Tumabi ka, isang malamig na boses. Si Maria iyon, ngunit hindi na ang manugang nakilala nila. Isang perpektong dark blue business suit, bawat hibla ng buhok ay nasa ayos at isang pasa sa kaliwang pisngi na hindi man lang niya sinubukang itago. May aura siya ng hindi maabot na estado at yelo.
Sa likod niya ay isang lalaking matalas ang tingin at may dalang briefcase, si Attorney Mendoza. Sino yan? Tanong ni Paulo. Hindi siya pinansin ni Maria at dumiretso sa sala. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila nagbibilang ng mga huling sandali ng pamilyang ito. Umupo siya sa paboritong upuan ni Aling Teresita. Ikinumpas niya ang ulo sa mga upuan sa tapat. Umupo kayo. Lahat. Maria, anong nangyayari? Sino ang lalaking yan? Naupong tanong ni Aling Teresita. Sumunod din sina Paolo at Sandra. Ang kanilang kaawa-awang anyo ay salungat sa itsura ni Maria na parang galing sa isang magazine cover. Sinubukan ni Aling Teresita na pag-aani ng sitwasyon. Maria, naisip ko lang yung nangyari sa parking. Siyempre, sumobra ako. Matanda na, nalilito na. Mahal na mahal kaya kita. Akala mo ba sasaktan kita ng sadya? Disiplina lang yon. Alam mo naman ang puso ng isang ina. Oo, mahal, sabat ni Paulo. Turing sa'yo ni Mama ay parang tunay na anak, kaya napasobra lang sa pagdidisiplina. Na-realize ko na rin ang lahat. Pamilya tayo. I-unblock mo muna ang mga card, tapos mag-usap tayo. 3 araw na kaming hindi kumakain. Walang emosyon na pinanood ni Maria ang kasuklam-suklam na palabas na ito. Isang bahagyang ngisi ng paghamak ang sumilay sa kanyang mga labi. Disiplina? Ang kanyang tingin ay tumarak kay Aling Teresita. Isang matandang tao, dinidisiplina ang anak ng iba? Ano ako, bata? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Attorney, magsimula na po kayo. Tumingin sa ibang direksyon si Maria. Ayaw nang makinig pa. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at inilapag ang isang tablet sa mesa. Magandang umaga. Ako si Attorney Mendoza. Kinakatawan ko ang interes ni Gnang, Maria Santos. Ang kanyang tuyong boses ay umalingaw-ngaw sa sala. Itinutok niya ang screen sa kanila. Civil Case Number 2024 XXXX, Petition for Annulment and Damages, at Criminal Case Number 2024 XXXX, Complaint for Physical Injuries and Slander. Nanginig ang mga mata ni Aling Teresita. Annulment? Kriminal na kaso? Attorney, anong ibig sabihin yan? Dahil lang sa isang simpleng away pamilya, magrereklamo sa pulis? Hindi po iyon simpleng away, sabi ni Attorney Mendoza. Ipinakita niya ang medical certificate. Physical injuries na may recovery period na 3 weeks. Posibleng ruptured eardrum. Nangyari po ito sa isang pampublikong lugar, may mga testigo, at may kasamang paninirang puri, magnanakaw. Nasa amin na po ang kopya ng CCTV footage. Hindi po ito disiplina, ito ay pananakit. Kung walang areglo, maaari po kayong makulong. Makulong? Ako. Makukulong? Namutla si Aling Teresita at hinawakan si Paolo. Paolo, anong pinagsasabi niya? Gusto akong ipakulong ng asawa mo. Sabihin mo sa kanya. Tumingin si Paolo kay Maria. Mahal, sobra na to. Nanay ko yan. Anong kulungan? Kasalanan ko. Ibabalik ko lahat. Promise, magtatrabaho ako araw at gabi, pero ibabalik ko lahat. Ibabalik mo. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Maria. Kinuha niya ang isang malaking paper bag at ibinuhos ang laman nito sa mesa. Isang bundok ng mga papel, Excel printouts at isang tumpok ng mga resibo. Ano yan? Takot na tanong ni Sandra. Paolo, sabi mo ibabalik mo. Sige, ibalik mo. Tinapik ni Maria ang isang summary table. Aling Teresita, nang hinayang ka sa 50,000 na binigay ko sa nanay ko. Tinawag mo akong magnanakaw. Ang boses ni Maria ay lalong tumatalas. Sa nakalipas na 12 taon, mula sa 11,000 na sweldo ni Paulo, kumukuha ka ng 12,000 at si Sandra ng 11,000. Ang natitira sa sweldo niya ay 25,000 na lang. Pero ang gastos natin sa pamumuhay, para mapanatili ang imahe niyo, ay lampas 150,000 kada buwan. Ipinakita ni Maria ang summary report sa harap mismo ni Aling Teresita. Total, o deu, 380, 0.
Ito ang halaga na kinubra niyo sa akin sa loob ng 12 taon, 10 milyon. Napanganga si Aling Teresita. Ang massage chair mo, 100,000. Ang orthopedic mattress mo, 200,000. Ang mga travel mo, kasama mga amiga mo, 100,000. Ang perang kinuha ni Sandra para sa plastic surgery, 1 milyon. Ang perang natalo ni Paulo sa stock market, 2 milyon. Akala nyo ba hindi ko itinatala? Paano nyo nagamit ang pera na galing sa isang magnanakaw? Paulo, sabi mo ibabalik mo. Sa sweldo mong 60,000, aabutin ka ng 20 taon para mabayaran yan kung hihinto kang kumain at huminga. Ibalik mo ngayon din. At aatrasin ko ang kaso. Walang imik na nagbukas sara lang ang bibig ni Paulo. Bakit mo binibilang lahat? Pamilya naman tayo. Bulong ni Aling Teresita. Pamilya? Hinampas ni Maria ang mesa. Bang! Nagtiis ako. Dahil pamilya ang turing ko sa inyo. Para protektahan ang asawa ko, para respetuhin ang biyenan ko, itinago ko ang kita ko at namuhay na parang tanga. Anong nakuha ko? Isang sampal at ang bansag na magnanakaw. Kumislap ang galit sa mga mata ni Maria. Attorney, ituloy nyo. Si G. Paolo Reyes ay kinakasuhan para sa annulment dahil sa kanyang pagkukulang, sabi ng abogado, economic abuse, abandonment at psychological violence, moral damages na or 5 million, at ang pinakaimportante, ang hatian ng ari-arian. Lahat sila ay nakinig. Naniniwala silang kalahati ay mapupunta sa asawa, walang hatian ng ari-arian na mangyayari. Paanong wala? 12 taon kaming kasal. Sigaw ni Aling Teresita. Ngumisi ang abogado. Mayroon po tayong tinatawag na contribution to the conjugal partnership. Itong apartment, mga gamit, sasakyan, lahat ay binili gamit ang pondo ni Ganing, Maria. Ang sweldo ni G. Paolo ay hindi man lang sumapat sa 30% ng mga gastusin. Sa katunayan, siya pa ang naging dahilan ng pagkalugi ng kanyang asawa. Ang korte ay maaaring ituring ang kanyang kontribusyon bilang negatibo, kaya mas malamang na kayo pa ang maghahati sa mga utang niya. Utang? Naging abo ang mukha ni Paulo. Oo nga pala. Ipinakita ni Maria ang screen ng kanyang telepono. Consumer loan na 3 milyon. Sa'yo to. Ako ang nagbabayad ng interes at nagre-renew nito gamit ang credit history ko. Malupit na ngumiti si Maria. Simula kahapon, itinigil ko na ang pagbabayad at binawi ko ang aking guarantee. Tatawagan ka na ng bangko. Hihilingin nilang bayaran mo ang buong halaga agad. Kung hindi mo mabayaran, magiging bankrupt ka. Congratulations, Paulo. Bumagsak si Paulo sa upuan. Sa sandaling iyon, sumabat si Sandra. Maria, ate. Okay, gets ko na yung kay kuya at mama. Pero yung kotse ko, nakalis pa yon. Pwede bang akin na lang? Hindi ako makikipagkita sa mga kaibigan ko kung wala yon. Napatawa si Maria sa sobrang gulat. Ibibigay ko? Itinuro ni Maria ang Chanel bag na yakap-yakap ni Sandra. Ingat na ingat ka sa bag mo ah. Oo naman. Regalo mo to sa akin nung birthday ko. Classic Chanel. Mahal na to ngayon. Dahan-dahang lumapit si Maria at bumulong, peke yan. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Peke. Binili sa Green Hills ng Giansang Libong. Akala mo ba, mababaliw ako para bigyan ka ng bag na nagkakahalaga ng 250,000? Yan ang bagay sa level mo. At, naniwala ka naman? Sinungaling. May certificate yan. Certificate? Pinagawa lang yan ng Giling Pine Sing. Alam mo, Sandra, ang mga staff sa salon mo at mga sales lady sa mall, alam nilang lahat. Imagine mo, kung paano sila tumatawa sa likod mo habang ipinagmamalaki mo yang peke mong bag. Nagwala si Sandra. Sinungaling ka, para saktan lang ako. Ibinagsak niya ang bag sa sahig. Kung ayaw mong maniwala, ipa-authenticate mo. Lalo ka lang mapapahiya. Tumalikod si Maria. Wala na siyang dapat gawin dito. Dahil naintindihan na ng lahat, bukas, 9 ng umaga, darating ang movers. Kukunin ko ang lahat,
ref, TV, sofa, kama, kurtina, maging mga kutsara, lahat ay binili gamit ang card ko. Kuryente at tubig, ipapuputol ko na rin ngayon. Mamuhay kayo ng payapa sa inyong konkretong kahon. Papalabas na si Maria nang huminto siya. Kasama ng movers, bukas ang abogado ko at mga pulis. Kapag sinubukan yung humadlang, dadagdagan ko pa kayo ng kaso. Maria, teka, mag-usap tayo. Gumapang si Aling Teresita, ngunit walang awang isinara ni Maria ang pinto. Sa loob ng sala, naiwan ang isang bundok ng resibo na nagkakahalaga ng 11 milyon at 3 taong may durog na pagkatao. Mama, anong gagawin natin? Bulong ni Paulo. Sa halip na sumagot, tulalang tiningnan ni Aling Teresita ang mga resibo. Diyos ko, anong nagawa ko? Hindi manok na nangingitlog ng ginto ang kinatay ko. Sarili kong leeg ang binali ko. Kinabukasan, 9 ng umaga. Ang matinis na tunog ng isang electric drill ay yumanig sa apartment. 4 na matipunong movers ang pumasok. TV, 85 inches, ibalot, sofa, baluti ng plastic. Hindi, TV ko yan. Sofa ko. Si Aling Teresita, yakap ang TV, ay gumugulong sa sahig. Ma'am, tumabi po kayo. Sinabihan po kaming tumawag ng pulis kapag humadlang kayo, sabi ng isang mover. Si Maria, kasama si Attorney Mendoza at 2 pulis, ay nakatayo sa pinto, walang kibo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Aling Teresita. Ginagawa ko ito dahil hindi makatao ang ginawa niyo sa akin. Maria, iwan mo man lang ang kama. Masakit ang likod ko. Lumabas si Sandra mula sa silid at yumakap sa binti ni Maria. Masakit ang likod mo? Matulog ka, sa sahig. Maganda yan para sa spine, sabi ni Maria. Itinulak ang kamay niya gamit ang sapatos. At yung peke mong bag, huwag mong kalimutan. Lahat ng gamit ay inilabas. Maging ang toilet bowl ay tinanggal. Nang ilabas ang ref, isang bundok ng alikabok at patay na ipis, ang bumungad ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Paolo, tawag ni Maria. Pagkaalis ng lahat, puputulin na ang tubig at kuryente. Umalis na kayo. Itinaas ni Paolo ang kanyang ulo. Blanco ang tingin. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Dapat inisip mo yan noon. Ang 3 milyon mong utang ay hindi ko problema. Gastusin mo man yan sa sugal o sa babae, utang mo yan. Pagkatapos ng 1 oras, ang apartment ay ganap ng walang laman. 1 linggo makalipas, sa korte, G. Reyes. Magkasundo na tayo, sabi ni Attorney Mendoza. Iniabot ang mga dokumento. Binasa ito ni Paulo at hindi makapaniwala. Inaatras na namin ang kaso para sa 5 milyon na danyos, ang paghahati ng ari-arian, ang pagbabalik ng 10 milyon at ang kasong kriminal. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Talaga, Maria? Pinapatawad mo na ako? Hindi kita pinapatawad. Nakikipagdeal ako. Masyadong mahalaga ang oras ko para sayangin sa isang walang kwentang tulad mo. Ang 1 oras ng trabaho ko ay mas mahal pa sa 1 buwang sweldo mo. Ang GUA 10 milyon. Ituring mo na lang na limos ko sa'yo. Kapalit nito, 1 kondisyon. Pagkapirma mo, maglaho ka na sa buhay ko magpakailanman. Natigilan si Paulo. Pumirma siya. Ang 12 taon ng kasal ay nagtapos sa 1 pirma. Alam mo, Paulo, sabi ni Maria, tinanggal ang kanyang salamin. Hindi rin kita pinakasalan dahil sa pag-ibig. Kailangan ko lang ng isang imahe ng kumpletong pamilya at sinubukan kong ipasok ang isang depektibong piraso tulad mo. Ngayong pinunit ko na ang larawang iyon, nakakaramdam ako ng malaking ginhawa. Lumabas siya ng silid, hindi na lumingon. 1 taon ang lumipas. Sa isang maliit, walang bintanang kwarto sa isang masikip na lugar sa Maynila, nakahiga si Paulo. Tinitingnan niya ang bumabagsak na stock market sa kanyang telepono. Tumatawag ang mga kolektor, naging bankrupt siya, natanggal sa trabaho. Naglalagay siya ng mainit na tubig sa instant noodles, naaalala ang mga masasarap na luto ni Maria. Sa isang basement apartment sa Rizal, nakatira sina Aling Teresita at Sandra. Sandra,
Nagse-cellphone ka na naman? Ubos na ang bigas, sigaw ni Aling Teresita. Teka, may ka-chat ako, sagot ni Sandra. Sa tabi niya ay ang peking Chanel bag. Sa screen ng kanyang telepono, isang post sa isang online marketplace. For sale, Chanel bag, Class A replica, Rush. 1,500. Isang babae ang tumatawad ng E1,000. Benta mo na, pambili ng bigas. Sigaw ng ina. Kinuha ni Sandra ang bag at tumakbo palabas. Dati, walang pakialam siyang nag-swipe ng card sa mga butik. Ngayon, nakikipagtawaran siya para sa bawat sentimo. Sa parehong sandali, sa dagat Mediteraneo, sa VIP deck ng isang cruise ship, nakahiga si Maria sa isang sun lounger, umiinom ng champagne. Sa nakalipas na taon, umangat siya sa kanyang karera. Naging regional director siya at ang kanyang taunang kita ay lumampas na sa alantat 50 milyon. Maria, anak, ang ganda, ang kulay ng tubig. Lumapit ang kanyang inang si Aling Lydia, nakasuot ng isang makulay na bestida. Ma, alam mo ba kung magkano ang biyaheng ito? Ma, at 3 million. Ano? Ayun na 3 million? Sana pera na lang ang binigay mo. Biro ni Aling Lydia. Mama, huwag kang magtipid. Dati, binigyan kita ng 50,000, tinawag akong magnanakaw. Ngayon, kaya kong gumastos ng 5 milyon at walang makakapagsalita sa akin. Ito ang pagkakataon ko at ito ang pera ko. Nagtawanan ang mag-ina. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Maria. Isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ang kanyang blocked messages. May isang bago mula kay Teresita R. Maria, ako ito, ang mama mo. Alam kong wala akong karapatan, pero nagugutom si Paulo. Paalisin na siya sa kwarto niya. Padalhan mo naman kami kahit 5,000. Nagmamakaawa ako. Napangisi si Maria. Anli ba? Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne. Sayang. Nasa isang ilamba 3 milyon. Na-cruise ako. Umiinom ng ilamba 50,000 na champagne. At wala akong oras para magpadala sa inyo ng alambang libong-libong. Walang pag-aalinlangang pinindot niya ang block permanently at delete, click. Ito na ang katapusan. Ang maruming nakaraan ay nalunod na sa malalim na tubig ng Mediteraneo. Tumingin si Maria sa abot tanaw at bumulong sa sarili. Ang mga taong nabubuhay sa iyo sa ngalan ng pamilya, hindi sila pamilya, mga parasito sila. Inayos niya ang kanyang salamin at uminom muli. Laban sa mga parasito, ang pinakamahusay na lunas ay ang pagputol ng pondo, hindi ba? Na parang sumasagot sa kanyang tanong, isang malakas na busina ng cruise ship ang umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Maganda ang panahon, at ito ang perpektong simula ng isang bagong buhay. Nasaan ang pera ko? Magnanakaw, kinukubrahan mo ang asawa mo. Plak, ang tunog ng isang